Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung sin kaninong hatian yun? Kung ako po mag-interpret, commitment po para kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we granting the request of having a recess and suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga important na mga senador? Okay lang po ba basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko. Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay po sa written statement namin ng mga abogado. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Questions o opening statement? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? So I have to talk to my lawyers. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao ngayon. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niya. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako
kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi dun sa DPWH kay Bryce Hernandez eh.